ang bukas kaisipan na isang cube na pinagsama-sama upang maging isang kagamitang pagtuturo. Ito ay nagpapakita ng konseptong walang hanggang patuloy na pagbabago at transformasyon. Ang bukas kaisipan ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na kagamitang pampagtuturo dahil sa pamamagitan nito ay mabilis na makukuha ang atensyon ng mga mag-aaral. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang paggawa ng bukas kaisipan. Ang unang kagamitan na kakailanganan natin ay 24 na pirasong karton na ginupit sa hugis parehaba. Yung sukat nito ay nakadepende sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyong gawing cube. So bilang halimbawa, ganyan lamang ang sukat na aking ginawa. Ang susunod na kagamitan ay pandikit. Ito ay gagamitin natin upang ipagdikit ang mga disenyo at pagdidikit sa mga cubes. Pangatlo ay pandikit, scotch tape, ruler, at gunting. Sunod ay posporo at kandila. Siyempre, kakailanganin natin ng stick glue. Panghuli ay may kulay na papel at bond paper na magsisilbing pandikit sa mga cubes upang mapagdugtong-dugtong ito o maaari rin kayong gumamit ng Oslo bond paper. So, sisimulan natin na bumuo ng isang cube. So, makikita ninyo may hawak akong hugis parehaba ng mga karton. So, ito, depende sa inyo kung gaano kalaki ang gagawin ninyong cube at yun ang sukat na gagawin ninyo. At kakailanganin din natin ng kandila, stick glue at posporo. Kung mayroon naman kayong glue gun, ay yun na lamang ang gamit niyo dahil wala nga akong glue gun, ito ang aking gagamitin. So, ayan, pagdudugtungin lang natin ang mga hugis parehabang karton. Una ay tupiin muna natin sa gitna para mamaya ay pagdudugtungin natin sila. At ayan, nakabuo na tayo ng isang cube. So, tada! At ayan, gumawa ako ng 8 perasong cubes para makabuo tayo ng isang kagamitang pampagtuturo. Ngayon ay pagdudugtong-dugtungin natin ang 8 perasong cube na nabuo natin at sundan nyo na lamang ang aking ginagawa. Pagkatapos ninyong pagdugtong-dugtungin ang mga cubes na ito ay maaari na ninyong kulayan o dikitan ng colored paper upang maging disenyo ng cubes na ito at maaari na rin ninyong ilagay ang konsepto ng inyong magiging aralin sa inyong klase. So ito yung pinaka-finished product na aking ginawa. So makikita ninyo, nilagay na akong design at saka may content na rin siya ng lesson. So ang akin ay ang mga makrong kasanayan. So ganito siya kanina. Wait, nasa sa ito. Pagsunod ng pagbasa, ito yung isang piso na makrong kasanayan. Ayun, ito lang yung pagkakas na so, naway may natutuhan at nasundan ninyo ang paggawa ng bukas kaisipan.